programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang gabi ng midweek, maligayang midweek po sa lahat ng ating mga kapatiran. Ipinapaabot po ang programang Reasons of Faith. Ngayon pong live na programa natin ngayong April 8, 2020. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ang midweek program na ito ay programa na ipinapaabot ng Pasig Seventh-day Adventist Church sa pamamagitan po ng Reasons of Faith Media Ministry. Ako po ang inyong lingkod, si Brother Melvin Sarmiento, at kasama po ang atin pong technical, si Princess Alia Sarmiento, ang aking unika iha, upang ihandog sa inyo ang programa na may kinalaman sa paglalahad ng ating series na tinatalakay sa aklat ng Apokalipsis patungkol po sa 7 tatak, the 7 seals in the book of Revelation. At sa pagkakataong ito, tayo po ay nasa ika-5 tatak na ho ang atin pong ipagkakaloob. Sa darating po na Vesper program, ito pong Biyernes ng gabi, ganito din pong oras, 7:30, ay atin pong wawakasan yung atin pong ika-6 at ika-7 tatak ho. So sa darating na Biyernes ho, ay patuloy po naming ipinag-aanyaya na samahan kami sa Vesper program ng ating hong iglesia para ipaabot po sa inyo ang mensahe mula sa ating Panginoon. Bago tayo lubusang dumako sa pagtalakay ng ika-5 tatak sa gabi pong ito, akin po kayong inanyayahan na manalangin po tayo sa Panginoon bilang pagtatagubilin sa kanyang kabanalan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na niloob ninyo ang pagkakataon na maisahimpapawid ang programa ng Reasons of Faith sa midweek program na ito. O Diyos, tulungan na ang banal na Espiritu ay aming makasama upang siyang maghayag ng inyong hula na may kinalaman sa ika-5 tatak doon po sa inyong inihayag kay Juan sa Apokalipsis. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan ng karunungan ang bawat nanonood upang sila din ay mabiyayaan ng kapanatagan ng isipan, ng pag-asa, tibay ng pananampalataya na marinig po nila ang inyo pong pagtitiyak na huwag kaming mabahala sapagkat kayo po ang may kontrol ng lahat ng mga bagay. Ipagkaloob po sa amin ang kapanatagan ng isip habang pinag-aaralan namin ang inyong mga salita. Magkaroon kami ng karunungan, Ama, at matibay na pananampalataya. Ito po ang aming dalangin, kalakip nitong paghiling ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan, upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, atin na pong simulan ang pag-aaral na ito na may kinalaman po sa the 7 seals of Revelation. Ngayong, nung nakaraan pong mga ating ginawang program during midweek at Vesper, tinalakay na po natin itong the 4 horsemen of Revelation. Ito rin po ay una hanggang sa ika-4 na tatak, at nakita natin yung unang kabayo na puti ay kumakatawan nga po sa kadalisayan ng iglesia. The purity of the gospel during the apostolic age, sa kapanahunang na itatag ng Panginoong Hesus ang iglesia noong 31 up to 100 AD. And then sumunod yan, yung kabayong mapula na may kinalaman po sa persecution, sa pag-uusig sa iglesia. The age of persecution sa panahong 100 up to 313 AD, at doon po ay naihayag natin sa pamamagitan ng mga aklat ng kasaysayan ang matinding persecution na ginawa sa iglesia na itinatag ng atin hong Panginoong Jesucristo. So ito po ay nakadetalye doon po sa mga naunahon nating programa during our midweek at Vesper. So sa mga gustong panoorin yung mga nauna nating programa at paglalahad na yon, ay puntahan nyo po ang Reasons of Faith Facebook account, maging doon po sa Pasig Seventh-day Adventist Church Facebook account. Nandun po yung mga video para mapanood po ninyo yung ginawa nating paghimay nito pong mga naunang topic sa una hanggang sa ika-4 na tatak. At yung ikatlo nga po na kabayo ay kabayong maitim.
Ito naman ay kumakatawan sa spiritual condition o sa kalagayan spiritual ng Iglesia ng Panginoon, dahil naalala natin doon sa ating pagtalakay na nung ginawang legal ang Christianity sa pamamagitan ni Emperador Constantino noong 313 AD, ay nagkaroon ng compromise ang mga leader ng Iglesia hanggang sa nauwi doon sa corruption. Pinabayaan nila, tinalikuran nila yung purity, yung kadilisayan ng turo ng ating Panginoon, at doon ay inihalo nila yung doktrina ng kaaway ng mga pagano na may kinalaman sa iba't ibang uri ng pagsamba sa kinikilalang Diyos, at maging doon sa mga pagsamba sa mga imahin o mga ribulto. Doon po ipinasok maging yung pangingilin ng unang araw ng sanglinggo o linggo ay ipinasok, ipinalit sa pangingilin ng ikapitong araw na Sabat. At iba't iba pang mga turo na wala sa Biblia, katulad ng paniniwala na ang patay ay may buhay pang espiritu kapag namatay. Yun po ay mga doktrina ng pagano at ipinasok sa Iglesia ng Panginoon doon sa panahon ng spiritual condition, at talagang corrupt ho ang mga leaders ng Iglesia na yon. Kaya siya ay ipinapakita bilang kabayong maitim, at naganap nga mula nung ginawang legal ang Christianity noong 313 up to noong 538 AD, na kung saan ang papacy ay naitaas naman doon sa tinatawag na church and state power. And then ipinakita dyan yung ikaapat na kabayong maputla, may kinalaman sa Iglesia na dumanas ng kahirapan, the age of adversity. Simula noong nagkaroon ng church and state power ang papacy noong 538 AD up to 1517. Bakit ho? Anong nangyari noong 1517? Diyan po ang itinuturing na kasaysayan kung paano nagsimula sa pamamagitan po ng kinikilalang reformador na si Martin Luther, nung nagsimula siyang ilagay yung kanyang 95 thesis sa malaking simbahan ng Roman Catholic doon po sa Germany. Bagaman si Martin Luther ay isang pari, nakita niya sa turo ng Biblia na may problema ang kanyang kinamulatang katuruan. At diyan nagsimula ang Reformation. Ito nga po yung kapanahunan ng kahirapan talaga ng Iglesia, kung paano sila bumangon until nagamit yung mga matitindi na mga reformador na nagtatapat sa ating Panginoon. Ngayon, ito po ang ating pag-aaral sa ikalima naman. Sa ikalimang tatak. Ito po ay sa panahong noong 1517, nung matapos yung ikaapat na kabayo, 1517 naman yung ikalimang tatak, at nilagay natin yung petsa 1755. Ito, once again, itong ipapakita natin sa inyo sa ikalimang tatak, bakit natin kinuha ang mga petsang nakita natin, kasi po may mga kaangkupang kasaysayan o pangyayari kung bakit na banggit natin yung mga petsang yan. Hindi po tayo naglalagay ng petsa para masabi lang na may petsa yung pinag-aaralan, na para bagang walang batayan. Ito po'y may batayan dahil bawat mga petsang ating ipinakita may mga kaganapan. Kompleto po tayo ng historical data para maipakita na yung interpretation natin sa aklat ng Apokalipsis, particularly sa 7 tatak, ay naaayon po sa gustong sabihin ng ating Panginoon. Ito namang ikalimang tatak na ito ay may kinalaman po ito sa the reassurance of triumph. Reassurance of triumph. Dito makikita natin sa ikalimang tatak yung muling pagtitiyak ng ating Panginoon ng tagumpay. Bakit po kailangang tiyakin muli sa kanyang iglesia? Ito ang ating mababasa, sa Apokalipsis, ang kapitulo po 6, talatang 9, ang sabi po rito ay ganito. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas, na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Stop na muna tayo sa verse 10. Makikita natin dito ng ikalimang tatak, may kinalaman doon sa pangitain na nakita ni Juan yung mga kaluluwa sa ilalim ng dambana or altar ng Diyos. Yung mga kaluluwang yun, ayon sa talata, sila'y pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanila. Alam nyo sa Biblia, sa huling araw, ang i-commend ng ating Panginoong Kristo
yung kanyang daratnan, ay sasabihan niya na sila ay masunurin, matyagang sumusunod sa kanyang kautusan at may patotoo ni Jesus. Nung una pa man, ito na ang binabanggit patungkol nga doon sa kaganapan, doon sa mga taong pinatay, na sila'y pinatay dahil sa pagtatapat sa salita ng Diyos at sa patotoong suma kanila. Yung patotoong yun, walang iba. Yung testimony na yun ay walang iba kundi testimony of our Lord Jesus Christ na kanilang pinanghawakan. So ngayon, ito pong mga kaluluwa, huwag nating ipagkamali na ito'y turo na yung mga pinatay na yun may buhay pa. Tandaan natin, ito po'y pangitain. At sa Biblia, punong-puno ng symbol ang ginagamit dyan. Nung mga nakaraan po nating broadcast, binasa po natin sa banal na kasulatan, ang patay walang nalalamang anumang bagay. Sila'y natutulog sa alabok ng lupa. So ito po'y representation, yung pinag-uusapan dito, ng isang katotohanan na merong hustisyang hinihingi ito pong mga taong pinatay. At tandaan natin, itong nasa ika-5 tatak na tayo, sunod-sunod yung pangyayari. Mula una, ikalawa, ikatlo, ikaapat. Doon sa ikalawang bahagi, sa kabayong mapula, doon ay isa sa mga naging kasaysayan yung matinding persecution o pag-uusig ang naranasan ng iglesia. Dumanas talaga ng maraming pagpatay at maraming namatay na mga tapat na Kristiyano sa kapanahunang yon. At maging doon sa ikatlo hanggang sa ikaapat, mayroon hong mga nabuwis ang buhay ng mga lingkod ng Diyos. At ito po yung pinag-uusapan sa karugtong na ika-5 tatak, humihingi ng katarungan ang mga lingkod ng Diyos. Hindi nangangahulugan na sila'y may malay pa, patay na nga So ito'y representation ng isang bagay na ang mga lingkod ng Diyos na nagtapat, humihingi ng hustisya. Maya-maya, babasahin pa natin yung isang talata bilang karagdagang pagpapatunay na ito pong sintidong ito ay ayon po sa pagkaintindi ng mga Bible writers, ito ay paghingi ng hustisya. At ang sabi nga doon, sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan? Hanggang kailan? Kung hanggang kailan mananatili itong mga kalapastangan ng ginagawa sa iyong lingkod? Hanggang kailan hindi mo sila hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo? Napansin niyo po yon. So humingi ng hustisya. Itong ika-5 tatak ay representation po ito ng paghingi ng hustisya at ano ang magiging tugon o kasagutan ng Panginoon. Mababaliwala ba yung hinihinging hustisya ng mga taong nagtatapat sa Diyos? Parang mananatili lang ba ng ganito ang ating sanglibutan na ang nangingibabaw ay kasamaan, na kawalang hustisya ang nararanasan ng mga anak ng Diyos na nagtitiis? Na mangingibabaw ba magpakailanman at mananatili ang injustice na nangyayari sa ating sanglibutan? So ito po ang punto ng ika-5 tatak. Meron ba talagang pagtitiyak ang atin pong Panginoon? Tingnan nyo ang sagot sa verse 11. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi na mga pahinga pa ng kaunting panahon, hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Napansin niyo po yung pagtitiyak. Ito po'y panghawakan po ng mga lingkod ng Diyos na nagtatapat. Sa ika-5 tatak, tiniyak ng ating Panginoon yung paghingi ng hustisya ng mga kaluluwang pinatay. Ang sabi ng ating Panginoon dito, makikita na binigyan yung mga nagtapat hanggang kamatayan ng maputing balabal. White robe. Yung balabal na puti, sa ibang sulat sa Matandang Tipan, yun po yung kumakatawan sa damit ng kaligtasan at balabal ng katwiran. The robe of righteousness. Ito pong damit ng kaligtasan na hindi pwedeng maka-avail tayo sa pamamagitan ng sarili nating kakayanan, kundi yung damit ng kaligtasan at balabal na ito ay kumakatawan mismo sa perfect o sakdal na buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung madalas nating talakayin sa programa, na yung malinis, dalisay na buhay ni Kristo, walang kasalanan, yun yung buhay niyang ibibihis sa mga taong makasalanan na handang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, magtatapat sa Kanya, maging hanggang sa kamatayan. The robe of righteousness is the merit
of our Lord Jesus Christ. Yung kanyang buhay na dalisay. At yung damit na yon, madalas po isalaysay sa mga parable ng Biblia na hindi tayo makarating sa langit kung wala tayong maputing balabal na iyon. Yung dalisay na buhay ni Kristo na ibibihis sa atin kung tatanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas, magtapat sa Kanya hanggang kung dumating man sa punto ng kamatayan. So ito'y pagtitiyak ng Panginoon na makakamtan ninyo ang hustisya, makakarating kayo sa aking kaharian, ngunit magpahinga pa kayo ng kaunting panahon. Meron pang binibigay ang ating Panginoong Diyos na palugit kung bakit hindi pa iginagawad ng Diyos yung kahatulan. Meron pang kaunting panahon, may palugit pa sa mga tao na inaakay ng Diyos sa katapatan sa Kanya. Hanggang maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin na mga papatayin ding gaya nila. So dito makikita natin mula sa ikalimang tatak, meron pang mga pangyayari na magbubuwis pa ng buhay ang mga lingkod ng Diyos. Iintayin ng Panginoon, iipunin ng Panginoon. At dito, wala nang anumang maidahilan yung mga masasama kapag iginawad na ng Diyos ang kanyang hatol. So meron ditong pagtitiyak. Maliwanag ang pagtitiyak ng Panginoon na basta kayo magtapat, bibigyan ko kayo ng balabal. Mapuputing balabal. The robe of righteousness. Yun yung damit ng kaligtasan na sinasabi ng apostol na si Pablo sa mga taga-Galasya na ang sino man binautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Yun po ang sabi sa Galasya 3:27. Kinote ko po yung talatang yun para idugtong-dugtong natin yung sinasabi ng isang kalagayan ng tao na kapag wala ang ating Panginoon, kapag wala yung kanyang katwiran, hindi tayo makakarating sa langit na bayan. Yun yung sinasabi ni Isaias, mayroong katwiran ng tao, ngunit ang katwiran niya ay tulad lamang sa basahang marumi. Tayo po sa harap ng Diyos, anuman ang gawin natin, ang tingin ng Diyos sa atin, basahang marumi. So kinakailangan yung damit ng kaligtasan. Kinakailangan yung balabal ng katwiran na itakip sa ating karumihan. At yun ay makukuha lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At yun ang kanyang muling tiniyak dito sa kanyang mga anak na nagtapat sa kanya. Maputing balabal, ngunit maghintay pa kayo ng kaunting panahon hanggang maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. So makikita natin dito mga kapatid yung mga pangyayari. Pakita natin sa screen yung mga kaganapan. Ito ay isang halimbawa nung kapanahunan ng kaagahan ng Roma na yung mga Kristiyano ay talagang pinapako sa krus at sila ay pinapakain sa mga mababangis na hayop na tulad sa leon. Pakita natin yan. So dyan ay inyong makikita mga kapatid at mga kaibigan na itong kaganapan ng persecution sa mga nagtatapat sa Diyos ay totoong naganap. At talagang matindi ang mga tala ng kasaysayan o mga record sa history na itong ang mga Kristiyano, kung hindi totoo ang ating Panginoon, ang Christianity, bakit dumating sa punto na nagtapat sila hanggang kamatayan kung walang katotohanan itong sinasabi ng Panginoon 2,000 years ago nung siya'y nandito sa lupa. So, ito'y katiyakan na may magaganap na justice, may hustisya. At hindi nangangahulugan, ganyan sinabi natin ang una, na yung mga kaluluwa na yun ay mga buhay na may isip sa kasalukuyang panahon. Sila po yung nasa ilalim ng dambana ng altar of God. It means sila'y mananamba ng Diyos. Altar symbolizes worship, pagsamba. Ito kagaya sa lumang tipan, pansinin niyo po, sa sinabi po rito sa aklat ng Genesis, ang kapitulo po ay 4 at ang talata ay 10. Sabi rito ay ganito. At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ito po ay kasaysayan nung pinatay ni Cain si Abel. At nung hinahanap ng Diyos si Abel, peloso po pa yung tugon ni Cain. Kaya sabi ng Diyos, anong itong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing. So sabi ko nga po sa inyo, representation ito ng paghingi ng hustisya. Hindi nangangahulugan yung dugo nagsasalita. Ito'y representation na mayroong injustice na nangyari
at kinakailangan tugunan ng Diyos yung injustice na ginawa ng tao sa kanyang mga lingkod. Tinig ng dugo, dumadaing. Hindi nangangahulog ang si Abel ay may isip pa at nagsasalita yung kanyang dugo sa Diyos. Ganun po natin i-interpret yung banal na kasulatan. Katulad din ng sinasabi sa ikalimang tatak na yung mga kaluluwa ng pinatay sa ilalim ng dambana ay nangungusap, nagsasalita, humihingi ng hustisya sa Diyos hanggang kailan. Di ba? So representation niyo na hindi mananatili ang inhustisya, injustices na nangyayari sa ating sanglibutan, lalo na sa mga lingkod ng Diyos na matiisin. Ano ho? So ngayon, ito po yung binabanggit na the reassurance of triumph, no? 1517 up to 1755. Bakit hanggang 1755? Malalaman nyo po yan sa darating na Vesper, Friday night, 7:30. Bakit yan yung hanggang dyan lang yung petsa ng ikalimang tatak? Ngunit puntahan muna natin ang mga naging record ng kasaysayan in between 1517 up to 1755 para meron tayong supporting historical record yung regarding sa mga event sa panahong ito kung bakit humihingi ng hustisya yung mga lingkod ng Diyos na pinatay. Pero simulan natin noong 1521 kasi 1517 nagsimula na yung matinding reformation through Martin Luther. Noong 1521 naman, Loyola began work on his spiritual exercises training program for Jesuits. Stop muna tayo dito, ano? Itong si Ignatius Loyola po ang tinutukoy dito. Dito siya nagpasimula ng kanyang spiritual exercises training program sa itatatag ng grupo na Jesuitism. Ngayong panahon nating 21st century, tandaan nyo, kaagahan ito ng 16th century. Ngayong 21st century, ito pong spiritual exercises training program ni Loyola ginagamit ngayon ng mga nagsasabing Protestante evangelicals. Ang hindi nila naintindihan, noong 1521, itong pagsisimula ng spiritual exercises ni Loyola, ito po'y paraan kung paano pigilin ang Protestantism. Tapos yung mga nagsasabi ngayong Protestante, gagamitin yung mga spiritual exercises ni Ignatius Loyola. Balik tayo. Noong 1525 naman, William Tyndale's English New Testament printed. Ito na, dumadami na yung lumalakas ang loob na i-print yung kanilang mga translation ng Biblia, especially the New Testament. Kaya galit na galit noon ang Roma kay William Tyndale. At noong 1528, Reformation began in Scotland. Noong 1529, noong February, Second Diet of Spires took away religious liberty. German princes issued their famous protest on April 19. Okay. Pakitanggal sa screen. Etong nangyari ho dito, yung mga kasaysayan na binabanggit, especially nung bumangon sa Scotland yung Reformation at noong 1521 noong February, dito talagang matindi ang nilabanan ng Romanism, itong religious liberty, yung kalayaan sa relihiyon. So ang kapanahunang ito ay part pa rin ho ito ng tinatawag natin ngayong Dark Ages o madilim na kapanahunan. Kaya dito sa religious persecution na ito, marami pa rin ho ang nadagdag na mga pinatay na mga humihingi ng justice. Ngayon, noong 1531 naman, noong October, Zwingli slain in attack by Swiss Catholic forces. Napansin niyo po yan. Si Zwingli, isa sa mga nagprotesta, napatay ho siya ng Swiss Catholic forces. Isipin niyo, paniniwalang uusapin lang ng pananampalataya. Handang pumatay yung mga makapangyarihang sistema ng religion, especially the Roman Catholic during that time. Ang papacy. Hindi naman yan tago sa aklat ng kasaysayan eh. Handa silang pumatay ng tao kapag hindi sumunod sa papacy, sa papacy. Pag hindi sumunod sa dikta ng Roman Catholicism. So ito po yung mga pangyayari talagang ipinapakita kung gaano kalupit yung mga leader ng relihiyon na hindi uma-agree sa kanila ang tao. Gusto nila pasundin. Ito nga po yung kapanahunan since 538 AD na nagkaroon ng church and state power ang papacy. Ginagamit nila ang government, ang gobyerno, to persecute those people, those sect of Christian denomination na hindi umaayon o uma-agree doon sa kagustuhan ng papacy. Pinapapatay ho talaga nila.
Hindi nakapagtataka, sabi naman ng Panginoong Hesus sa Biblia Iko-quote ko na lang ang John chapter 16 verse 2 na nagbigay ng warning ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na ang sino mang pumatay sa inyo ay nag-aakalang naghahandog pa rin siya ng paglilingkod sa Diyos. O isipin nyo, sabi ng Panginoon, palalayasin kayo sa mga sinagoga. At ang sino man pumatay sa inyo ay nag-aakalang naghahandog pa rin siya ng paglilingkod sa Diyos. Isipin mo, pumapatay na ng tao, ang isipan pa ng pumapatay na yon, naglilingkod pa rin siya sa Diyos. Ganyan kalupit yung mga taong talagang dumating sa punto na dapat gusto nila lahat pare-parehong paniniwala. Ito yung mga naging kasaysayan. At nung 1534, ito na. The Jesuit order was founded by Ignatius of Loyola. Ito na yung pasimula. Ito yung official na pagtatatag at tinanggap sila ng Vatican sa panahong ito. Yung Jesuit order, yung Jesuitism na itatag, at yan nga po ang leader at ang founder, si Ignatius Loyola. Ang purpose niyan, supilin, pigilin. Ito nga pong itong kay Loyola through Jesuitism, it is to counter Reformation. Lalabanan nila ang Reformation, hindi lang physical, kundi mental at spiritual. Kagaya halimbawa ng tinatawag na uri ng prophetic interpretation. Diyan pinasimulan ho yan. Binago nila yung tinatawag na historical grammatical approach ng prophetic interpretation. Sa pamamagitan po ito ng Jesuit order na itinatag na Ignatius Loyola. Noong 1541 naman, John Knox led Calvinist Reformation in Scotland. Next, noong 1545 up to 1563, Council of Trent convened to decide what the church teachings should be in order to counteract the advances of Protestantism. It continued on and off until 1564. Itong Council of Trent, ito, bigyan pa natin ng konting background dito. Ang Council of Trent, ito po ay naipasulong. Ito po ay binuo nung kapanahunang nabanggit dahil dito po pinagtibay yung katuroan ng Roman Catholicism na lalaban sa Protestantism. Dito pinagtibay yung turo, una, na may karapatan ang Roman Catholic Church na palitan yung ika-4 na utos, which is yung pangingili ng araw ng Sabat ayon sa Exodus Kapitulo 20 mula talatang 8 hanggang 11. Dito nila pinagtibay na may karapatan kami na palitan ang pangingili ng Sabat dahil sa kanilang isipan ay ipinagkatiwala ng Diyos sa papacy yung pamamahala, yung karapatan sa iglesia dito sa sanglibutan. No wonder, inangkin niya ng paulit-ulit ng ilang mga papa, katulad ni Pope Leo XIII, nang sinabi niya sa kanyang encyclical letter na we hold this place, we hold the place of God on this earth. Hawak namin ang lugar ng Diyos dito sa lupa. Pag-aangkin niya yon. So, maliwanag na isa yun yung usapin ng pangingili ng Sabat na Sabado sa pinagtibay doon sa Council of Trent. Pinagtibay. Dati pa nilang pinalitan yan pero pinagtibay para lalong maitaguyod yung paglaban nila sa Protestantism. Isa pa dyan, yung tungkol sa misa, yung ostias, yung sinusubo, ang pinagtibay dito sa Council of Trent, although pinatupad na nila doon sa mga naunang binasa natin sa kasaysayan, ng mga nakaraan nating broadcast, yung transubstantiation. Ibig sabihin, yung mismong si Kristo na literal, kahit saan man siyang sulok ng langit, pwede nilang tawagin sa pamamagitan ng pari na nanalangin at pababain mismo doon sa ostia ang Panginoong Hesus. Literal, kaya transubstance. Yung substance ng Panginoon mapupunta doon sa ostias. Yun yung misa na tinatawag. Kaya paulit-ulit na sinasacrifice si Kristo. Yun yung principle ng transubstantiation at ng misa. Dapat maintindihan natin. So doon pinagtibay sa Council of Trent. At ang mga protestante na hindi mag-recant at hindi tanggapin yung isa sa doktrina na yon ay talagang ang kanilang parusa kapag sila po'y nahatulan na heretic or herehe. Pag sinabing heretic sa context ng Roman Catholic, anyone
who disagrees with the Pope is a heretic. At ang kaparusahan nun, kamatayan, pagkakulong, o confiscation of your properties. So yun po yung mga parusa doon sa hindi maniniwala at susunod. Pinakamatindi nga yung kamatayan. Susunugin ka sa stake, sa tulos, sa pamamagitan ng mga berdugong nasa harapan na magsisindi ng apoy doon sa mga kahoy na nakatambak sa'yo. So ganyan yung isa sa paraan ng pagpatay nun. Yan yung mga nakapalob sa Council of Trent. Kasama na dyan yung mga index. Pag sinabing index, yung mga libro na ipinagbabawal sa mga laymen, sa mga common people, na pwede lang magbasa, especially ng Bible, na may kinalaman sa spiritual teachings ng mga extra biblical sources, ang may karapatan lang ayon sa index, ay ang papacy, yung kanilang mga leaders, yung mga bishops, yung kaparian. So yun po yung ilan sa mga paglaban, kasama na dyan, yung tinatawag na counter-prophetic interpretation. At dito nga, sa mga kapanahunang ito, lumitaw yung tinatawag na futuristic at preteristic approach of interpretation ng Bible. Meaning to say, yung interpretation regarding sa mark of the beast ay hindi na ika ang papacy yan, kundi ang mark of the beast ay nangyari na nung panahon pa ni Nero ni Antiochus Epiphanes. Yun yung preterism view. Yan ang itinaguyod nung mga kaagahan ng 16th century nila Luis de Alcazar. At yun namang futuristic view ng Antichrist, wala pa ngayon sa future pa, itinaguyod naman yan ni Francisco Rivera. Yung dalawang yun na nabanggit, Luis Alcazar, Francisco Rivera, ay mga Jesuit scholar po yun. Matatalino ho talaga yon. Magagaling ho sila. Kaya yung katuruan nila hanggang ngayon adapted para maalis sa isip ng mga tao, ng mga protestante, na ang papacy ang Antichrist ng Biblia. So lahat dyan sa Council of Trent, itinaguyod, pinagtibay yung mga doktrinang matitindi ng Roman Catholicism. So dito natin makikita na paglaban ito para lupigin, supilin ang Protestantism. Noong 1546, yun yung panahon ng kamatayan naman ni Martin Luther. Namatay siya sa kanyang katandaan naman. Hindi naman siya pinatay, pero namatay naman talaga siya noon. At itong matindi, noong August 24, 1572, ito yung St. Bartholomew's Massacre na naganap, began and continued 2 months. 70,000 Protestants slain. Killing continued until 1580. Kung yung mabalitaan itong Bartholomew Massacre, matindi ho talagang pag-massacre. Isipin nyo, sa loob lang 2 buwan, 70,000 na mga protestante patay, literal na bumabaha ng dugo sa kalye ng St. Bartholomew. So ganun katindi yung galit ng Pope nung kapanahunan yun na binabanggit yung nakaupong Pope nun para gawin yung pag-utos sa estado, sa gobyerno na patayin na yung mga protestante dyan sa lugar na yan. At yan ang literal na naganap. Talaga yung mga ilog nun ay talagang kulay dugo na ho talaga. Dahil sa dami ng mga protestanteng pinatay. Mababasa nyo naman yan sa mga aklat ng kasaysayan. Hindi ho yan nakatago. Hindi ho yan lingid. So ito'y pinapakita natin yung kasaysayan from 1517, itong ikalimang tatak, ito yung mga kapanahunang sakop. 1517 up to 1755, tuloy natin. Noong 1611, King James Bible, 90% unaltered Tyndale translation was first printed. Dito, tuloy-tuloy ang paglaganap ng mga Bible na pinapalusot ng mga protestante kasi nga bawal pinapatay noon ng mga protestante pag nahulihan ng Bible kasi nga doon sa itinatag ng Council of Trent na mga index, mga forbidden books. So ito ay taguyod itong unaltered, ibig sabihin walang daya. Kumbaga hindi pinalitan yung ilang mga nakasaad doon. So gumagawa sila ng paraan ng mga protestante para maipaabot ito sa mga common o sa mga laymen, sa mga ordinary na mga Protestants. Noong 1618, the devastating 30 years war began, in which millions of Protestants died as the church attempted to rid Europe of them. Ito yung 30 years na tinatawag na digmaan, nagpasimula ng panahong yan, na milyon, ayon sa kasaysayan, milyon na mga protestante ang namatay para ma-wipe out sila o mawala dyan sa Europe. Di ba matindi ho talaga? So ito po ay, kumbaga mapalad pa rin ho tayo sa panahon natin ngayon.
Yung Bible ho natin, wala pang nagbabawal sa kasalukuyan. Pero napapabayaan ho ng maraming nagsasabing Kristiyano yung kanilang mga Biblia. Ni hindi nga iniintindi. Pero nung kapanahonang yon, yung bawat tao nakahandang ibuwis ang buhay nila, magkaroon lang ng Bible. Oh, natitake for granted ngayon ng maraming Christian ng Bible. So pinapakita dito sa ikalimang tatak yung hirap ng mga lingkod ng Diyos para maka-avail lang ng Bible. Isipin nyo, pamilya ang pinapatay dahil milyon ng mga protestante namatay ho talaga pinatay ho talaga Oh, nung 1620 naman, seeking religious freedom, the Pilgrims sailed in the Mayflower from England to America. Ito naman yung isinasaad dito, yung pagtakas ng mga protestante patungo sa Amerika. Alam nyo, ang kapanahonang ito, nung kaagahan ng 17th century, ito po yung panahon na nagpapasimula yung bansang Amerika. Nagpapasimula, napakaliit pa lang nila nun. Nagpapasimula pa lang. At ito po ang lugar na pinuntir, tinungo, tinakasan ng mga protestante. Mula sa Europe, mula sa persecution ng church and state, gobyerno at ng papacy, tumakas sa mga protestanting ito. Mula sa England, patungo sa Amerika. Kabataan pa lang ng Amerika sa panahong itong nabanggit. Ngayon, noong 1630, eto pansinin po natin ito. Noong 1630, Gustavus Adolphus, King of Sweden, landed in Germany and was primarily responsible for saving European Protestantism from being blotted out. So, ito ay pagkilala din kay Gustavus Adolphus na hari ng Sweden na kung hindi dahil sa kanya, nalipol na yung mga protestante doon sa kanyang lugar. Pinagtanggol, may mga lingkod din ng Diyos sa iba't ibang mga puno, mga hari, hindi naman lahat kaaway ng Diyos. Merong handang magbuwis ng buhay na mga leader, mga hari nung panahong yon. Naalala niyo nung nakaraan nating broadcast, yung isang hari lumuhod at naghintay ng 3 araw na nakapaa doon sa kapanahunan ng nagyayelo yung lugar para mapatawad lang ng Pope yung hari na yon. Ganun katindi yung persecution maging sa mga hari kapag hindi sumunod sa kagustuhan ng papacy. Kasi may impluensya ang papacy. At ito ang binabanggit, si Gustavus Adolphus hindi natakot doon. Kundi dahil sa kanya, nalipol na ang mga protestante. So, mabalikan natin yung isang punto na binasa natin kanina na tumakas yung mga protestante patungo ng Amerika. Mabigay ko lang yung punto na na kaya nga po, yung Constitution ng Amerika, yung First Amendment of their Constitution, yung separation of church and state. Yung context nun, ano yung pinagbasihan ng kanila pong Constitution na hiwalay ang gobyerno sa relihiyon, na ang sabi sa kanilang amendment, Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Yung Kongreso, sabi doon sa kanilang pong konstitusyon ng Amerika, ang Congress, di ba, ang Congress gumagawa ng batas, higher and lower Congress, yung Senate at yung House of Representatives. Malinaw na nakasaad na ang Kongreso hindi magtatayo ng relihiyon. Talking about America, ang Kongreso hindi magtatayo ng relihiyon o papabor sa isang relihiyon. Meaning to say, may kalayaan ang mamamayan ng Amerika na sambahin yung gustong sambahin ng sino man, depende sa pinapaniwalaan nilang Diyos, depende sa kanilang konsensya, at hindi makikialam ang gobyerno sa pananampalataya ng kanilang mamamayan. Kaya, nakabatay yung kanilang konstitusyon na yon doon sa pangyayaring naganap sa Europe, yung combination of church and state, starting 538 AD. Yun ang matindi. Kaya nga ang Amerika, yan ang ginawang, kumbaga, parang safe haven. Doon nagtago yung mga protestante na inusig doon sa Europe sa pamamagitan ng papacy. At yun ang nabasa natin kanina sa kasaysayan. Noong 1620 pa lang, nagsimula nang tumakas ang mga protestante from England, Europe, patungo ng Amerika. At yung founding fathers ng Amerika, yung nagtatag ng kanilang konstitusyon, inuna yung kapakanan ng kanilang mamamayan. At yung Amerika nga, nandyan din sa hula yan, sa Revelation, sa kaagahan ng pagtatatag nila.
So makikita ho natin dito, ang Diyos gumagamit din ng mga bansa as long as yung mga bansang yan ay magpagamit sa Kanya. Ngunit sideway lang ng konti para mabuo natin yung picture na sinasabi ho natin, in particular sa pagtakas nitong mga protestante from Europe patungo ng Amerika. Yung Amerika nung una maganda kasi nakatatag naman sa constitution nila eh. Pero sa last day events, yung second beast sa Revelation 13 nagsalitang tulad o gaya ng dragon. Paano ba magsalita ang dragon? 'Di ba sa Bible primarily ang dragon ay kumakatawan kay Satan. Revelation chapter 12. At ito pong maamo na kordero, magsasalita siya na tulad sa dragon. Nakakalungkot pero yun ay mangyayari. So pero pinapakita lang ho natin kung paano yung mga kasaysayan in between 1517 up to 1755. Can you imagine? Ikiklaim ng papacy that we hold upon this earth the place of God Almighty. Hawak daw nila yung lugar ng Diyos dito sa lupa. Ayon kay Pope Leo XIII, we hold the place of God on this earth. Ganun katindi. Ngayon, nung 1735, ito na yung dalawang punto ng panahon na gusto kong basahin. George Whitefield converted. Nung 1738, John and Charles Wesley converted. Ito yung pagsisimula naman ng mga grupo pa ng mga denominasyong sa Christianity. Ito pong Methodist Church. At dito lalong dumadami yung mga nabuksan ang isip nila ng liwanag ng salita ng Diyos ng mga kapanahunang yan. At marami rin nung namatay. Yan yung may kinalaman sa ikalimang tatak. Kaya nga binabanggit natin, ng ikalimang tatak na ito ay pagtitiyak muli ng tagumpay. So yun yung mga petsang ipinakita ko po sa inyo, pinili ko lang po yun. Marami pa hong mga kaganapan in between 1517 up to 1755. Marami pa hong mga event. Kaya pinili natin yung ilang mga mahalagang punto na yun para maipakita po sa inyo na ito pong ating ginagawang pagtalakay ay hindi kwento-kwento na nagbunga sa ating mga haka-haka. Ito po ay isang pag-aaral na suportado ng mga naging tala ng kasaysayan at maipapatungkol talaga natin sa karanasan ng iglesia ng ating Panginoon mula doon sa una, natatak sa kabayong puti na kumakatawan sa kadalisayan or purity ng iglesia. Apostolic age 31 to 100 AD. And then kabayong mapula, the age of persecution from 100 AD to 313 AD. And then yung kabayong maitim from 313 AD up to 538 AD, the spiritual condition ng iglesia na nakipag-compromise, kaya corrupt yung mga leader, kaya naging kabayong maitim. Corruption, talks about corruption. And then kabayong maputla, noong 538 AD up to 1517, yun yung panahon na nagkaroon ng church and state power and papacy. At 1517, lumitaw yung Reformation sa pangunguna ng isa sa kinikilalang founding fathers ng Reformation, none other than Martin Luther. At ngayon yung ikalimang tatak from 1517 to 1755. May kinalaman sa mga pangyayari na tuloy-tuloy yung pag-usig at pagpatay doon sa mga lingkod ng Diyos, kaya sila yung tinutukoy na mga kaluluwa na sa ilalim ng dambana ng Panginoon, na nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, hanggang kailan hindi mo hahatulan yung mga tao na kumitil ng aming buhay? Hanggang kailan hindi mo sila hahatulan? Hanggang kailan hindi magkakaroon ng hustisya ang sanglibutan? At tiniyak ng Panginoon, una sa pangitain, binigyan niya ng maputing balabal ang kanyang mga lingkod. Yun po ay assurance ng tinatawag na victory na sila'y makakasama ni Kristo sa kanyang kaharian. Dahil yun lamang ang tanging passport natin sa langit, none other than the robe of righteousness of our Lord Jesus Christ. Tiniyak ng Panginoon, maghintay pa kayo ng kaunting panahon. And then, sa darating po na Biyernes, yung Vesper program natin po sa Pasig, 7:30 ng gabi, bakit nagtapos ng 1755? Itong ikalimang tatak. Malalaman po ninyo, kaya abangan po ninyo. Tatapusin natin ang series ng 7 seals or 7 tatak sa darating na Biyernes ng gabi. So ito po ang atin pong inihandog sa inyo na pag-aaral sa ikalimang tatak ng Revelation chapter 6. At dito, nawa,
tayo po ay nabigyan din ng assurance na yung atin pong pananampalataya sa Diyos, hanggat nililinang po natin yan, hanggat iniingatan natin yung pananampalatayang binigay sa atin ng Panginoon. Ano man po ang mangyari sa sanglibutang ating ginagalawan, lalo na sa sitwasyong nararanasan ng maraming tao ngayon sa sanglibutan, na mga lingkod na talagang nagtitiwala sa Diyos na sana matapos na ang lahat ng hirap na ito. Ngunit tandaan natin mga kaibigan, habang nandito tayo sa sanglibutan, hindi titigil ang kahirapan dahil yan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi titigil ang kahirapan sapagkat buhay pa ang nagpapahirap sa mga lingkod ng Diyos. Walang iba kundi si Satan. Siya po ang gumagawa lahat ng pahirap na ito. Siya ang nag-uudyok sa mga tao, lalo na sa mga leaders na ipahamak at patayin ang mga lingkod ng Diyos. Pero sa kabila na darating tayo sa ganong sitwasyon, tinitiyak ng Panginoon, the reassurance of triumph, pagtitiyak ng tagumpay ng ating Panginoon magbibigay sa atin ng puting balabal, our passport to heaven. Magintay lang tayo, magtiyaga pa tayo ng kaunting panahon. Yan ang hinihingi ng atin pong Panginoon. Huwag na ho tayong mag-give up sa kasalukuyan. Dahil tayo po ay nasa dulo na ng takbuhan. Nasa dulo na tayo ng palaro. Hindi na palarong spiritual. Ang tagumpay ay nakalaan na ho sa atin. Si Satan ay pilit po tayong inaagaw, alisin sa Panginoon sa pamamagitan ng mga hirap na kanyang binibigay. Mga injustices sa mga lingkod ng Diyos. Pero ganun pa man, ang mangibabaw sa atin ay yung pangako ng ating Panginoon. Kaunting panahon pa. At ang panahon natin, ayon din sa Biblia, malapit nang magwakas. Hindi natin alam kung anong petsa. Hindi natin alam kung kailan, pero ang mga tanda nandyan na. At si Satan alam niya na konting panahon na lamang meron siya. Konti. Kaya siya ay doble kayod na pahirapan ang bayan ng Diyos para sila'y bumitaw sa pananampalataya. Now, ikaw kaibigan, huwag kang bumitaw sa pananampalataya. Ano man ang mangyari, magtiwala ka sa Diyos na yung pangako niya sa ikalimang tatak, kakamtin mo rin yung tagumpay. Makakasama rin ang bawat isa sa atin ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Opo, hanggang dito na lamang po ang ating programa at tayo po ay magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng marami sapagkat sinamahan kami ng Santong Espiritu sa paglalahad ng mensahe mula sa inyo patungkol sa ikalimang tatak, ang pagtitiyak ninyo ng tagumpay sa inyong mga lingkod na handang magtiis. At kung dumating man sa punto ng pagbuwis ng buhay, magkaroon ang bawat isa ng lakas ng pananampalataya upang kayo po ay bigyan ng kapurihan, kaluwalhatian, na kami po ay magtapat anuman po ang mangyari. Ipagkaloob sa bawat isang matibay na pananampalataya, kalinisan ng budhi, sapagkat ang may malinis lamang na puso ang mabibigyan ninyo ng balabal ng katwiran. Kaya tulungan kami na maging malinis. Sa aming kakayanan, O Diyos, wala po kaming magagawa. Kami tulungan na hindi lang kami ang magkaroon ng biyaya ng balabal ng katwiran, kundi sa pamamagitan po namin maging daluyan kami at epektibong daluyan ng pag-asa at pananampalataya ng aming kapwa. Magamit ninyo kami bilang daluyan ng inyong pagpapala at upang kami po ay magkaroon ng bahagi at mabigyan ng pribilehiyo na makasama po ninyo na maging mga instrumento, humble instrument, para maitaguyod ang kadakilaan ng inyong banal na pangalan. Pagpalain ang bawat nanood ng programang ito, tulungan ang bawat pamilya na kanilang kinakatawanan na maging handa sa pagwawakas ng kaunting panahon na inyong sinabi sa banal na kasulatan. Tulungan kami ng aming sambahayan ay maging ligtas, manatiling tapat, patuloy na mag-ingat sa pananampalataya, maging handa at manatiling handa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith at ang midweek program ng Pasig Seventh-day Adventist Church ay pansamantala pong nagpapaalam sa akin hong nakaagapay dito bilang technical, Princess Alia Sarmiento. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.